Full-time empleyado itong si Ivan. Pero ang live-in partner niyang si Nathalie ay meron daw ibang suspetsya sa kanyang kinakasama. Dahil sabi nitong si Nathalie, 2 beses sa loob ng isang buwan kung umuwi ang kanyang partner. Dagdag pa nga nitong si Nathalie, napaka-OA naman daw kung magstay in itong si Ivan sa trabaho. Gayong hinala niya raw may ibang inuuwian na ang kanyang kinakasama. Naku, yan na nga ba sinasabi ko sa inyo, no? Pero ang depensa naman ni Ivan, ginagawa niya raw yun para makatipid sa pamasahe. Iba rin. Parang yung kakilala ko yan na si Jeff Batlanga, executive producer namin. Dito na nakatira yan. Sinusulat niya, permanent address sa Reliance Street. Dumadalaw lang yan sa bahay nila. Baka ganito rin katindi yan, ha? Sige, kausapin na nga po natin si Nathalie. Nathalie, 32 years old ito. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Boy. Okay, nasa Bulacan ka at itong si Ivan ay saan ba nagtatrabaho? Kuya Pahay, good afternoon po, Kuya Boy. Mm-mm. Bali po, Kuya Boy, kasi nag-work po siya ngayon sa Cavite po. Malayo-layo. Tatawid pa siya ng Metro Manila. Okay, tapos sa Cavite. Saan ba sa Cavite yan? Sa may bandang ano po, Kuya Boy? Ano? Sa bandang Cavite? Hindi, sa Cavite. Hindi mo alam kung saan sa Cavite. Kasi merong mga malalayong lugar din. Cavite City, napakalayo Yes, din po. yan. Cavite City? Po, Kuya Boy. Malayo-layo nga yun. Kahit kung manggagaling ka rito. Pero kung mga Bacoor yan, saan ba? Basta yung mga dito lang, sa malapit. Di malapit. Diba? Ganun lang naman yun. Pero kasi malaking probinsya rin ang Cavite. Ikaw ba ay nakapunta na doon sa lugar na pinagtatrabahuhan nitong si Ivan? Hindi pa po, Kuya Boy. Hindi mo pa na-experience yung biyahe? Opo, Kuya Boy. Ayun. Sandali, kung gano'n na sinasabi mong twice a month lamang umuwi itong si Ivan, saan daw siya umuwi pagkagaling sa opisina? Nag-stay daw po siya sa company ng provided company po nila, Kuya Boy. Nakita mo naman na meron siyang quarters doon, merong natitigilan na maayos, ganun ba? Opo, sabi po niya, Kuya Boy, may stay-in daw po sa company nila ng provided. Hindi, ibig sabihin ko, nakikita mo, syempre sa panahon ngayon, may video call na, may picture naman. Ano bang itsura ng kwarto mo? Nasilip mo na ba? Yun nga rin po, Kuya Boy, yung problema ko, di rin po siya matawagan. Ay, hindi rin matawagan. Maganda. Total, nasa linya na rin natin si Ivan, no? Kung nasa linya na natin si Ivan, sige, tanungin nga natin. Hello, Ivan. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Maraming salamat naman sa pagtanggap mo ng tawag ng heart to heart, dahil eto nga si Nathalie ay napapatanong, parang na-OA yan daw siya doon sa setup ninyo na twice a month ka lang kung umuwi sa Bulacan. Unang-una yung tanong ko kay Nathalie, saan ba sa Cavite ang trabaho mo? Dito po ako sa Kawit. Kawit, Cavite. Okay. Pagka ba bumiyahe ka mula doon sa inyo sa Bulacan at dyan sa Kawit, ilang oras ang kinakain Mga nasa 6 po, ganun. sa biyahe? Opo. Mga ilan? Mga 6 po. 6 na oras? Bulacan Opo. to Cavite? Aabutin ng 6? Daig pa Baguio? Mga ganun po. Ano ka naglakad? Bihira naman. Ivan, ano sinasakyan mo nun? Hindi po, may mga jeep po kasi may mga traffic Ah. area din po doon sa ano. Oo. Lalo po pupunta may Manila pa. Oo, pero 6 na oras, baka naman sobrang tagal na niyan. Baka mali yung ruta na ano mo, no? Well, sige. Magkano ang nagagastos mo? Sabi mo kasi ginagawa mo itong pag-stay-in sa pinagtatrabahuhan mo para makatipid ka sa pamasahe. Magkano ba ang pamasahe mula sa Kawit, pauwi ng Bulacan at Bulacan to Kawit? Sige nga.
Depende po sa balikan eh. Pag papunta po ako dyan sa Bulacan, Mm. maabot din po ng bigyan natin kulang-kulang 600 din po ganun. 600. Okay. Opo. Tapos pagkagaling ka naman ng saan ka galing kanina? Bulacan Bulacan, to no? ano po. Oh, Bulacan Opo. to Kawit. Kawit Nasa to 700 naman po. 700. Syempre, ewan ko, magkaiba yung ano. Basta hindi naman nalalayo. Ilagay na natin sa Opo. 700. Sabi nga nitong si full-time employee ka naman daw. Ikaw ba ay subject sa mga overtime pay? Ay hindi po. Ano po kasi, nagbabantay po ako ng sabungan dito. Yun. Ano na po talagang stay in ako. Oo, stay in. Bakit nagkakaroon ng agam-agam nga itong si Nathalie? Baka raw may iba ka nang inuuwian dyan. Baka ikaw raw ay hindi lang bantay ng sabungan. Mukhang may tinatarian ka na raw dyan. Nakikita naman niya po yun pag nagbibideo call kami. Ayun. Yun nga yung tinatanong ko Doon ba sa tinitigilan, pinapakita mo ba yung kwarto mo? O dito ako nag-i-stay? Ako lang ang nandito. Nakikita naman niya po yan. Iyon. Ano bang, mga gaano ba kalaki ang sinasahod ng isang tagabantay ng sabungan ngayon? Sandali. Ano yan ha? Legal yung sabungan. Tama? Legal po, legal. Oh, Ano lang po ako babantay ng mga alagang manok. Hindi naman po talaga yun sa sabungan. Okay. So ikaw rin yung ang tawag mo rito, yung kada umaga, ikaw yung magpapakain. Papakain po, gano'n na po. Mag-iikot-ikot sa sabungan sa manukan. Doon ka sa manukan, hindi ka pala sa sabungan. Ang bihiran to. Taga-alaga ka ng mga manok. Ano tawag sa'yo? Opo, yung mga tandang po ng mga panabong ng puso. Ano tawag sa'yo? Di ba meron yung mananari, meron yung Kristo, may mga term dyan sa sabungan. Anong tawag sa'yo? Nagpapakain lang po ako. Nagpapakain. So, ikaw nga yung nagkukondisyon. Taga-kondisyon. Ay, hindi po. Iba pa po yun. Iba pa yun. Bantay lang talaga. Ilang manok ba binabantayan mo? Nasa more than po yun? 60, ganun. Marami-rami, ha? Okay. Ayan, dahil marami-rami, medyo marumi-rumi rin dyan. Malaki-laki rin yung lilinisan mo. Oo. Malaki po, opo. Ayan, sige. Eto si Nathalie, kausapin mo nga at ipaliwanag mo sa kanya yung trabaho mo. At Nathalie, kung meron kang tanong na gusto mo linawin dito kay Ivan, sige, nandito si Kuya Poy, aalalayan ko kayo. Mag-usap kayong dalawa. Ayun. Yung sa akin lang naman, kasi hindi naman ganun kalaki rin sinasahod ko dito. Siyempre, imbis na yung ipang masahe ko, ipunin ko na sa buong linggo. Yung 2 beses na ako nakaka-uwi ng isang buwan. So, yung 2 linggo, nasahod ko, ipunin ko muna para at may panggastos pa rin ako pag nakapunta dyan kasi hindi lang naman para sa akin yung sinasahod ko Nagbibigay din ako sa nanay ko. Nathalie? Hello po, Kuya Poy. May suggestion po kasi ako, Kuya Poy. Hindi, si Ivan na. Sige, direkta mong kausapin si Ivan, Nathalie. Direkta mo siyang kausapin. Sige po. Ivan, kasi di ba may suggestion ako sa'yo before na pwede naman tayo mag-work dito sa Bulacan together. Kasi since dito sa Bulacan is maraming pabrika, mas malapit pa dito sa tinitirahan natin, which is sa Bulacan. So, mas maano pa tayo sa pera. Parang mas matitipid pa natin yung pera natin. Makapag mababudget natin yung pera na masahod natin. Since kung sa Bulacan ka na magtatrabaho, pero ayaw mo, kasi I don't know kung bakit ayaw mo. Tingin ko kasi may iba ka na or Hindi ko rin naman kasi kaya maghanap ng trabaho. Alam mo lang naman natapos ko. Hindi lahat naman ng trabaho dyan sa Bulacan o sa Maynila na papasukan ko, limitado lang din. Hirap na hirap ako maghanap ng trabaho. Dito nakakita ako dahil sa kamag-anak. Ito lang talaga yung papasukan. Kung mag-stay ako dyan, wala rin akong, ewan kung may mapapalaba ako, maghahanap ako trabaho, pero hindi naman ganun ko sa dali. Kaya tinatsaga ko na lang rin dito yung
maliit na sahod ko. Pero kahit na gano'n, kahit pa paano, nakapagbigay ako. Nathalie? Kasi yun lang naman talaga problema ko eh. Wala naman ako ibang inuuwian dito. Alam mo rin naman yan. Masyado ka lang siguro nag-iisip din. Okay. Alam mo, Ivan, maganda actually yung punto nitong si Nathalie. No, ikaw ba nasubukan mo na mag-apply sa Bulacan o sa lugar na malapit-lapit sa inyo kumpara diyan? Naghahanap din naman po ako, boy. Kaso, Oh. mahirap po talaga maghanap eh. Iba yung hanap May na napapasukan ako. iba yung hanap na nagte-text lang sa tropa na pumupunta rin ng personal at syempre yung masigasig, kailangan kasi masigasig ka kapag ka may gusto ka, masigasig ka na makamtan yun. Hindi naman pwedeng, naghanap ako, nagtanong ako, sabi nung guard, wala, di wala talaga yan. Tapos, di ba? Tapos ang usapan kapag ka ganon. Ito na muna ang tanong ko sa iyo, Ivan. Sabi mo nga, nag-aalaga ka ng mga manok na pansabong dyan sa... Ikaw ba mahilig din sa sabong? Ay, hindi po. Nanonood lang po, pero hindi ako pumupusta. Ganun. Oo, pero kasi merong mga na tinatanggap yung ganyang klase ng trabaho dahil diyan sila nag-e-enjoy. Okay? Mauunawaan natin yun kapag ka gano'n, nag-e-enjoy akong nag-aalaga ng mga panlaban na manok, kahit maliitan sahod, meron akong satisfaction, meron akong pleasure na bukod sa bayad sa akin, yung kasiyahan na humawak sa mga manok, araw-araw, alagaan sila, okay yun sa akin. 'Di ba? O, kahit maliitan sahod. Kasi po ganito po, pag nasa Bulacan po ako, trabaho ko lang naman po dyan. Tulad nung bago ako dito, nagkakarwas lang po ako, ganun. So, hindi naman po tuloy-tuloy yung nagpa-part-time lang din ako sa car wash, ganun. Hindi po talaga stable yung pinapasukan ko sa Bulacan. Dito may kakilala po ako. So, pinasok lang ako para mag-stay. Ayan, pero syempre, yun, nasubukan mo na yun, hindi ka nagandahan sa experience, sinubukan mo ba na maghanap din sa iba diyan sa Bulacan? Kasi ang Bulacan malaking probinsya at medyo malapit din naman. Kumbaga, pagkatapos ng Metro Manila, kapag ka lumabas ka, Cavite muna, di ba? Malapit-lapit yan sa Metro Manila, kaya may mga malalapit na ring mga trabaho diyan. Na may kinalaman dito sa Metro Manila. Ganon din naman ang Bulacan kapag ka panorte ka. Ibig sabihin, parang kung titingnan natin, proximity-wise o yung lapit sa Metro Manila at sa mga opportunities, malapit lang naman ang Bulacan at Cavite. Yun nga lang, pinagkaiba, nasa north yung isa, nasa south naman yung isa. Nandiyan ka ngayon sa south, sa Cavite. Ayan, pero nga, sa ngalan ng pag-iibigan ninyo at sa ngalan ng pagdududa, alam mo, nakakabilib sa tao yung masipag. Okay? Na matiisin. Sabi nga, matiisin. Sabi mo, kahit papaano, ganito, ganyan. Pero, kaya ako sinabi kanina na may magandang punto itong si Nathalie, baka gusto mo nga sumubok ulit na makapaghanap doon sa mas malapit-lapit sa inyo para magkasama kayo, wala yung duda, at, di ba, ang gusto mo kasi nakapag-abot ka sa nanay mo at nakapag-ipon din kayo ni Nathalie. Ngayon, ang sinasagot mo pa kanina, di bali ng maliit dito, may kakilala ko. Alam mo, minsan sa trabaho, masarap talaga na meron tayong kakilala. No? Pero kapag ka masyado naman tayo naging kampante ron, ayaw na natin mag-explore, ayaw na natin maghanap ng iba. Wala, nalilipasan tayo ng panahon. Nalilipasan tayo ng opportunity. Baka nga meron na malapit, dinadalaw mo pa yung nanay mo na kakasama mo pa na mas madalas si Nathalie. 'Di ba? Yun yung hinahanap nitong jowa mo. Gano'n na ba kayo katagal na mag-on? Live-in 2 partner. years na po. Alam mo, hindi na kayo live-in partner na lumalabas kasi twice boyfriend kang padalaw-dalaw lang. Alam mo ba 'yun? Sa setup ninyo ngayon? Opo. Yun eh. Kaya
'Di ba? Wala, mag-boyfriend lang kayo, mag-girlfriend lang kayo, live-in partner, pero twice a month lang na. Hindi ka ba natatakot na baka meron ng ibang bumibisita naman kay Natalie? Ganun ka ba kakampante rin, Ivan? Pampante naman po, pero nagtatawagan naman po kami. Mm. Pero bukod sa tawag, bukod sa ano, iba rin yung nakikita mo, nakakasama mo, naaamoy mo yung hininga kapag kakausap mo. 'Di ba? Iba yun eh. Gusto ko rin naman po Mm. talaga kasi yan din magtrabaho. Kaso, limitado po sa akin yung makahanap ng mga trabaho dito sa Mm. Bulacan. Oo, naiintindihan natin 'yan. Pero kung ito lang ha, gusto ko yung attitude mo, gusto mong magtrabaho, pero kung ikaw na mismo ang nagsasabi na limitado lang ang kaya ko, may binanggit ka pa kanina na ganito lang yung natapos ko, ganyan. Sa'yo pa lang Sa'yo pa lang, hindi ka na matatanggap doon sa trabaho na pwedeng para sa'yo. Dahil ikaw mismo, nililimitahan mo na yung sarili mo. 'Di ba? Ano na ba mga trabaho yung mga nasubukan mo? 31 years old ka na, Ivan. Nasa car wash po ako. Dati po Mm. matagal na panahon Oo. trabaho din po ako sa Pure Gold. Saan? Sa Pure Gold, gano'n. Oo. O yan, yung mga dicer ka doon, dicer. Opo, opo. Nakakapasok ka naman pala sa mga ganoon. Bakit hindi mo ulit subukan ngayon? 'Di ba? Nang mapagbigyan mo naman itong si Nathalie. 'Di ba? Ano po kasi doon kontratahan. So, pagkatapos po ng alisaban, wala na naman trabaho. Maghahanap po ko doon. Ayan, may mga ganung usapin nga lang, ano. Ayan, pero sa iba pa mga mapapasukan, Messenger halimbawa. Ganyan. Magkano ba kinikita mo diyan sa ano? Sa Cavite? 500 po ako dito arawan. 500? 500? Arawan? Opo. Oo. Opo. Okay, dun sa Bulacan, nung sumubok ka kamo, magkano raw ang sahuran? Kalakaran? Nung nakaraan po, matagal na po yun. Yung sa isang araw ko, nasa 400 na po. Okay. Pero yun nga po kontratahan. Ayan, alam mo, itong si Teresita Perfinian, sabi niya, Kuya Poy, pakitanong nga doon sa caller mo, baka pwedeng tanungin kung saan nagtatrabaho yung, sumama sa pinapasukan ng partner niya. Nye! Okay, baka... Sandali, saan ba nagtatrabaho si Nathalie? Nathalie, saan ka nag-work? Sa part din po ng Bulacan, Kuya Poy. Oo. So ikaw ba Malapit po sa Bulacan. may mga nakikita ka mga opportunities naman para dito kay Jowa, kay Ivan? Yes po, Kuya Poy. Mm-mm. Meron po nakikita. Like, yung meron po kasi ditong mga pabrika na open po sila for job hiring po sila, Kuya Poy. Ikaw ba, Ivan, open ka ba ron sa mga pabrika? Oo nga, maraming mga pabrika ngayon sa Bulacan. Opo, natry ko na rin po yun. Yung pabrika dyan sa may sa may Marilao. Oo. Yung release ko doon. 'Di ba? Basta siguro kaso ano? Kukontrata lang din po yun. Anim na buwan din. Sige. So may issue itong si Ivan doon sa mga nag-endo-endo ng kontrata after 6 months. Ganyan. Hindi ba yung pwede ma-renew? Kung magaling ka, hindi ka ba pwede ma-renew? Kung masipag ka, hindi ka pwede ma-renew? Marami naman pong magaling doon, pero po talagang nai-endo rin po. Okay. So ayaw mo talaga na bumalik. Sa ngayon, Gusto ko po, pero yung sana po, yung tuloy-tuloy. Mahirap po kasi yung may standby ulit pagkatapos ng ilang buwan. Sige. Alam mo, mag-usap na ulit kayo nitong si Nathalie at si Ivan. Siguro nga, kailangan mong ipaliwanag dito kay Nathalie at siguraduhin lang na wala kang iba. Yun lang naman yung assurance no? Na hinihingi nitong si Nathalie. At ikaw naman, Nathalie, kung medyo pipilitin mo pa, papaliwanag mo rin kay Ivan na bukod sa video call, bukod sa mga tawagan at kumustahan, syempre iba rin yung nakakasama mo siya. Go ahead. Si Nathalie naman ang mauna ngayon. Okay, Nathalie, kausapin mo na si Ivan. Hi, Ivan. Alam kong hindi kita mapipilit for now na
try ulit mag-apply dito sa Bulacan para magkasama ulit tayo. Pero since na sinabi mo naman na wala kang iba, na pinapa-assurance mo sa akin na wala kang iba dyan sa Cavite, siguro for now, keep safe ko yung promise mo na wala ka talagang iba dyan sa Cavite. And also, syempre kasi, yung sinasabi ko kasi Ivan, kasi syempre still hinahanap ko pa rin yung kasama natin dalawa, although nag-meet tayo twice a month. Parang masyado kasing OA for me yung ganong setup. Which is meron ka namang, binibigyan naman kayo ng company nyo na day off once a week. Doon ang sinasabi mo is nag-save ka ng money. Ay, naiintindihan ko naman yun. So, I guess for now, iintindihan kita sa sitwasyon mo. Money din kasi yung involved dito. Tapos nagpapadala ka din sa mama mo. So, iintindihin ko. And, ayun, for now, I would like to say thank you sa assurance mo na sinabi mo na wala kang iba sa Cavite. So, panghahawakan ko yung sinabi mo na yon, and sana lang hindi magbago yung mga sinabi mo ngayon. Baka kasi sooner or later wala na lang ako may malaman na meron ka na palang iba dyan sa Cavite. Pero since sinabi mo wala. Yun lang. So, thank you, and sana yung tawagan natin na call or video call is hindi lang siya parang basta dumami pa yung call natin, kasi right now parang tingin ko yung tawag natin parang hindi na ganong katulad ng dati na usual na tatawagan mo ako, or minsan di kita matawagan, di ko alam kung bakit. Pero ayun lang, Ivan, yung masasabi ko for now. And thank you, and sana mag-ingat ka dyan palagi sa Cavite na pinagtatrabahuhan. Yun po, Kuya Paul. Ivan, may isasagot ka ba ron? Sa akin lang, uuwi ako dyan sa Linggo. Tapos, mag-usap tayo. Hindi ko mapapangako na linggo-linggo ko makakauwi ko, pero susubukan ko. Tapos hahanap ako ng trabaho sa Bulacan para mangyari na rin yung gusto. Okay. O sige, yung twice a month kasi na ginagawa ni Ivan, syempre sagot mo yan, back and forth, to and from. Syempre, Nathalie, ikaw ba, malilibre mo naman yung, kunyari, linggo-linggong uuwi itong si Ivan, kahit yung pabalik sa Cavite, yung dalawang Sabado o Linggo na uwi niya, pwede ba yun? Yes po, Kuya Paul, pwede naman. Syempre, tulungan. Sabi niya, nasa 700 din no? Oo, para, kumbaga, twice a month pa rin yung twice a month yung budget niya, di tulungan mo na lang doon sa another 2 weeks, di ba? 4 weeks kasi meron usually sa isang buwan, tama? Makagaan ba yun sa'yo, Opo, Ivan? Opo. Pero hindi ko naman po siya Inoobliga. oo. Pero maganda nga na nagtutulungan dyan pa lang sa puntong yan. Ayan, pero wag mo na munang pigilan, Ivan, kasi yung iba sa ating mga tagapakinig ay may napapansin. Katulad na lamang ni Au Gomez, ang daming excuses ha. Pagka gusto, may paraan. Pagka ayaw, ang daming dahilan. May mga ganyan ha. Kaya wag rin katanggi-tanggi. Okay, makikinig din tayo, lalo na pumasok ka dyan sa relationship kasing yan kung mapapansin mo, kala mo kinakampihan ko itong si Nathalie. Ayan, pero syempre, hindi naman sa ganoon, Ivan. Pinapaliwanag ko lang yung anlayo mo rin kasi. Maalalay ka sa nanay mo pero pinili mo ang layong lugar. Bukod pa doon sa, sabi mo nga, marami namang mga trabaho sa totoo lang, kapag ka maghahanap ka ng malapit sa inyo, marami. Na wag ka matakot doon sa mga endo-endo. Yun ang alamin mo. Kapag ka merong endo issue, end of contract issue after 6 months, alis ka na ron. Lipat na ulit sa iba. Diba? Huwag mo nang pahabain usapan doon. Lipat ulit. Apply doon. Ganito po ba dito? Pagka ganyan sistema, lipat na ulit. Hanggang ikutin mo yung Bulacan. Diba? Pwede yun
Di ba, Ivan? Opo. Pagka kasi gusto, meron naman talagang paraan. Pagka ayaw at ano ka na dyan, komportable ka na doon sa malayo sa mga minamahal mo sa buhay, wala tayong magagawa. Kundi magtsatsaga ka rin. Yun lang naman hinihingi sa'yo. Sana naman, dalas-dalasan. Hindi lang ang pag-uwi, pati raw ang mga pagtawag mo, Ivan. Ha? Opo. Okay, kung kaya mong bantayan ang mga manok ng buong puso mo sa isang maghapon, bantayan mo rin naman ang puso nitong si Nathalie na iniwan mo sa Bulacan. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa, Ivan and Nathalie. Ano na ba ang inyong HEART decision? Anong pipiliin na letra? H po H kaya po. po. Half and half. Sige, mas maganda yan na makapag-isip pa nga kayong dalawa, 50-50 ang ating pinagtapusan dito sa ating usapan sa HEART.